I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong very important updates, upload videos, and this is good news for everybody. Ito po guys, sabi ng Daily Tribune. O nakita nyo? 59% satisfied with Marcos admin. O, edi kayo naloka. Di ba magandang balita yan mga beswa? Oo, sabi ko sa inyo eh. Siyempre, magtataas kilay na naman ng mga anti-Marcos, ayan, ng mga DDS-hit. Ang lagi nilang panangga dito guys pag mayroong good news, yung mataas ang bilihin. Kasi makitid ang mga utak nila yan. Hindi nila inaintindihan yung global issue. Mahalang bilihin sa buong mundo. Yung iba nga lumalabas dahil mataas ang gasolina sa kanila. Sa kalsada nagrarally sila, mag-research kayo para may alam kayo. Yung mga makikitid ang utak, dapat mag-research kayo. Hindi yung naririnig nyo lang na marites dyan sa Quiapo, dyan sa mga chismosang kapitbahay nyo. Mag-research kayo. Alam nyo, hindi ako nagbabase sa mataas na bilihin. Hindi po lahat ng bilihin, yung mga pangunahing bilihin. Gets nyo ba? Kasi kahit mahirap lang po kami, hindi po kami nagrereklamo kasi nagtatrabaho po kami ng marangal at masipag at maayos. Kasi kung tamad-tamad ka, wala kang mapapala dyan. O diba? Ang mga nagrereklamo lang kasi mga kababayan, yung mga tamad talaga, mga istambay, na lalo na yung mga pro Boy Pitanil, di ba? Na walang ginawa lang kundi mag-criticize sa gobyerno, pero wala silang ambag, di ba? Wala silang na itutulong kundi yung mga bunganga nila ng mga ang mga pinagsasabi. Siyempre, magtrabaho tayo, 'di ba? Para hindi tayo mahihirapan. Paano ka magiging successful sa buhay kung hindi ka magtrabaho ng masigasig? Ika nga, sipagin nyo para maabot nyo yung mga pangarap nyo sa buhay. 'Di ba? Yung kung tamad ka, hindi mo maaabot yung mga pangarap mo sa buhay. Hindi ka asinso Tapos ipapanangga nyo mahalang bilihin. What? Kayo naman, mag-isip-isip din paminsan-minsan mga beswa. Ang sabi po dito ng Daily Tribune guys, ang sabi dito, basahin po natin. President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. photograph source from Google naman ito. Tisanya Kisilin Piatos, published February 6, 2024. Today guys, ang sinabi po dito, almost 6 out of every 10 Filipinos are satisfied with how the Marcos administration governs the country. The latest tugon ng masa survey, ayan, showed Monday. Alam po natin guys, ang Pangulong Marcos Jr. Pag may dilubyo kasi, pag may mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang region, on time yan na magbigay ng support, tulong, katulad ng flooding sa Davao. Kinabukasan nagbigay kaagad siya ng 150 million plus yung 21 million galing kay Speaker. Ayan ay hinatid mismo ni Speaker sa Davao. Kayo naman, hindi lang po yan sa katugunan ng mga problema sa bawat sektor. Siyempre kahit papano unti-unti natutugunan ni Pangulong Marcos Jr. kasi nadidinig niya at nakikita niya ang problema ng mamamayang Pilipino kung saan banda sila nahihirapan. Hindi nga 100% na isang araw pag pumunta sa isang region, matutulungan niya lahat ng region. Hindi, isa-isa lang. Maghintay kayo, okay? Ang sinabi po dito, the December survey showed 59% were satisfied with the government's administration. This 3 percentage point increase from 56% last October 2023 to 59% in December 2023 is the first time in rise in performance rating of the current administration has been observed since October 2022, it said. Siyempre guys, lahat ng mamamayang Pilipino, majority yan anti-China at nakikita din nila,
ang performance at ang galaw ng Pangulo, yung kanyang mga nagawang maganda, mga accomplishment niya from 2023. Kung isa-isahin ko dito guys, mahaba ang oras natin, okay? Pero magbigay lang ako po ng isa. Yung pagbabayad niya po ng utang ng mga magsasaka, mahigit 57 billion dekada na po ang nangyayari, okay? Nabayaran niya yun at wala ng utang, kaya tumalon sila sa saya. Kaya malaking pasasalamat nila sa Pangulong Marcos Jr. Not only that, another one, yung pagbibigay ni Pangulong Marcos Jr. ng mga pabahay, Luzon, Visayas at Mindanao po yan. Afford sa mga kamay, kahit magbubuti ka, kaya mong magkaroon ng pambansang pabahay. Kasi kung magbigay ka, kung mayroong bayad yon, yung maintenance lang, hindi abot po ng 1,000 plus. Actually, yung na-interview sa Naikabiti, 400 lang eh. Aba, natural, kayo magbabayad ng ilaw nyo, tubig. O, di ba? O, doon tayo nagrereklamo eh. Yung bayaran sa kuryente, mahal talaga. Ewan ko ba, no? Sana bumaba yan. Actually, dekada na po yan. Ayan ang problema. Kaya nga sabi nila, itong charter change talaga. Maisingit ko nga. Kailangan amyendahan yan guys. Kasi yung 1987 Constitution ni Corimao, maraming depekto. O, so kailangan palitan. O, di ba? O, well, guys, kayo na pong bahala. Mag-isip kung anong tama, di ba? Correct me if I'm wrong. So, hindi lang po yan, guys, ha? Yung pagbibigay ng yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga magsasaka, yung mga libreng binhi, ay sus, Maria Joseph, malaking katulungan yun, mga kababayan, ha? Marami pa na nangyaring maganda sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. from 2022 to 2023. Oh, at isa pa, ha? Biro mo, tanging bukod na Pangulo lang nakakabayad ng utang niyan sa unang termino niya. Biro nyo, nangutang siya ng 1.36 plus trillion. Binayaran niya ng 1.4 plus trillion. May sukli pa. Saan kayo makikita? Tapos sabi ng isang anak ng dating Pangulo ng Pilipinas, yung mas adik tingnan, mag-resign daw ng Pangulo. What? Hindi nga niya, wala nga siya sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos sa pamumuno eh. Sa experience lang, wala. Talong-talong, hanggang talampakan lang siya. So, ang sinabi po dito mga kababayan, hindi, ito guys, kumbaga, in-explain ko lang, sinasabi ko lang, itong pagtaas ng ratings ng Marcos administration, base din po yun sa mga sinasabi ko din. Diba? Real talk po tayo dito. Lahat dito, yung sinasabi natin, may katotohanan lamang. Kasi nagbabase po tayo doon sa mga nagawang maganda ni Pangulong Marcos Jr. Ayun naman ang totoo. Diba? Ang sabi, ano pang sabi? Ang sabi, around 14% of the adult Pinoys were dissatisfied with how the Marcos administration lead the country, while 24% remain ambivalent about the matter. Yung 14%, alam nyo, yung mga yan, dissatisfied, yan ay mga anti-Marcos. Alam nyo kung sino mga yan, mga kababayan. Kasama na dyan yung mga yung alipores ni Boy Pintanil. Yun. Itong 24% na sang-ayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., yan talaga yung mga taong very open-minded na nagre-research at nakikita ang performance at ang galaw ni Pangulong Marcos Jr. kung paano mamumuno bilang isang Pangulo ng Pilipinas. Sus Maria Joseph guys, alam nyo, BO lang ang hindi nakakaalam sa mga magandang nangyayari sa Marcos administration. Ang lagi talaga nilang panangga, yung mahalang bilihin, ibaba ang bigas. Alam nyo, hindi po pangako ni Pangulong Marcos Jr. yung 24 kilong bigas. Correction me guys ha, okay? Correction sa mga laging ginagamit niyang 24 kilong bigas. Yan po ay hangad lamang. Baka sakali, naintindihan nyo yung mga words na ganyan, baka nagbaka sakali maibaba. So naghahanap nga ng paraan kung paano maibaba. Pero paano guys maibaba ito? Kung itong issue sa global
alam, sabi nga nila, kung mataas ang gasolina talaga, mataas ang bilihin. Kasi, yung ibang kasi nag-aangkat ng mga kanilang produkto sa iba't ibang lugar, gumagamit ng gasolina. That's why, mahal konti ang kanilang tinitinda. Dumadagdag din minsan sila. Para hindi naman sila lugi. Pero mayroon din talaga na mga balasubas na retailers, ay sus Maria Joseph guys, dagdag talaga, malaki. Nagsasamantala. Yung iba, I'm not saying all. Ganun talaga eh. Kaya kung mahal ang gasolina, mahal din ang bilihin, but not at all. Okay? Yung mga pangunahing bilihin lang. Kailangan natin guys mabuksan ang aking kaisipan. Kung bakit may pagkamahal yung ibang pangunahing bilihin. Not only the Philippines, but this is global. Alam nyo po yan. So yan ang mga anti-Marcos. Dissatisfaction sila. 14% lang naman. Mas malaki pa o ang kalahati doon sa 24% na agree sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. And that's not bad guys. But that is a good news. No? The percentage of adult Filipinos who are dissatisfied with the way the nation is being governed increased slightly by 1 percentage point in December 2023, the full said. See? Okay lang yun. Alam nyo, mga kababayan, itong mga anti-Marcos, sus Marisos, dekada na ito. Hindi na tayo nagtataka sa kanila. Kahit sinong pangulong nakaupo, they always complaining. They are very demanding people. Because they are not opened their mind sa mga nangyayari, di ba? Ganun naman yun. Ano pang maasahan mo dito sa mga ito? Pero wag kayo, take note, mga kababayan, pag mayroong mga ayuda na ibinigay ng Marcos administration, mga libreng pataba all over the Philippines, nakikinabang ang mga yan. Sa totoo lang. Do you think, yung ibinigay ng 150 million, itong nakarang araw dyan sa flooding sa Davao, yung mga nagsabi na resign Marcos, huwag nyo sabihin na din nakikinabang mga yan. Of course, yes. Nakikinabang sila. Natural. So, yun, mga babayan. Now, sabi pa dito, Class A, unsatisfied. Agay. Yung mga Class A, guys. Yung ito talagang mga tao na talagang wala pa sigurong alam. Parang ganun. Diba? Hindi nalalaman ang nangyayaring maganda sa Marcos administration. Sabi dito, in the same survey, Filipinos in a Class ABC rated that Marcos administration performance at 66% and Class D at 64%. Di ba? Ito yung mga Pilipino talaga na may access lagi sa social media at nakikita nila yung galaw ng Pangulo, yung mga magandang nangyayari, di ba? Sa Marcos administration, nakikita po natin yan. Because mayroon na tayong social media. Kaya nalalaman nila dito sa mga vloggers na nagpapakalat ng good news patungkol sa mga magandang nangyayari sa Marcos administration. Isa na po ako doon, no? Mayroon silang updates. Not only the FB guys, not only the YouTube, of course, sa TikTok. Kasi in-spread po natin yan. Ito po yung mga Class ABC and Class D. Yan. Mataas ang binigay sa Pangulo. Itong Class A kasi, unsatisfied ito mga ito. Ito yung mga tao na wala gaanong access sa social media. Nagets nyo ba? However, those Filipinos in Class A gave the current administration the lowest performance rating 40%. See? Ito yung mga tao siguro sa mga, mga malayong lugar, walang internet, o yung iba naman, yung iba kasama dyan sa 40%, mga anti-Marcos. And of course, guys, yung iba dyan, siguro, wala talagang alam, no? Sa maaring nangyayari. So, walang nagpaparating. Parang ganun ang sa aking kaisipan lamang. So, but it's okay. Walang problema doon. Ganun talaga. Dalawang bagay ang may utak ng isang tao. Yung magandang utak at hindi maganda ang utak. Sabay ganun. Naloka ako. Well, anyway, ika nga guys, may anti-Marcos, may pro-Marcos. So, yan, ganun talaga eh. Well, additionally, it stated that people 75 years of age and all give the current administration the highest
performance rating 76%, followed by the people 25 to 34, 74%. Those aged 18 to 24, 47% give it the lowest satisfaction rating. Well, itong mga maedad na, katulad natin, oh grabe, tanda na talaga natin siyempre guys, itong mga ito, mahilig ito manood ng TV, di ba? Ang iba naman dyan sa 75, nagbibigay ng 76%, ay talagang mayroong access sila sa social media. Lalo't pag nasa bahay ka lang, nanonood sa YouTube, nakikita po nila yan. Yung mga 25 years old to 34, ay nako, malakas yan sa internet guys. Malakas lagi yan sa cellphone. Lalo't pag mayroong pag interesado sila about politics, sa mga nangyayari ngayon sa Marcos administration, yung may pakialam, 'di ba? Sa current administration, sa mga nangyayari, yan, laging may access yan sa internet, ang mga yan. Guys, ito, this age 18 to 24 naman, ito yung guys, yung mga kasalukuyan nag-aaral lang, nakafocus sila sa pag-aaral nila, hindi sila gaano na nakikialam sa mga politika, sa mga nangyayari, kung mayroon man, bihira lang, hindi talaga as in. Tanungin mo nga dito sa bunso ko, wala namang alam. Kaso lang, sinasabi ko minsan sa kanya, ayan, 18 to 24 years old. Ganun yan 47%, okay na yun. Give it the lowest satisfaction rating. Ganun talaga sila Sabi ko nga, yung iba dyan, anti-Marcos. Alam po natin, ang madalas nagrarally, di ba? Mga teenagers. Yun. Meanwhile, the proportions of adult Filipinos who are happy with the administration of Marcos administration. You see, sabi ko sa inyo masaya tayo dapat lahat. Is almost the same in rural. Rural, 58% and urban 60%. See? Yung mga tao talagang bukas ang kaisipan sa mga magandang nangyayari sa Marcos admin. 'Di ba? Alam po naman natin, bawat lugar sa ating Pilipinas, mayroong mga lugar na hindi napupunta ng ating mahal na Pangulo. So, hindi naman pwede yun guys, sa isang punta niya sa isang region, i-occupied niya na lahat ng region na pupuntahan. Hindi, isa-isa lang, katulad yung sinasabi ko, dahan-dahan lang. Isa-isa lang. 'Di ba, makakarating din sa pagtakdang panahon, sa dami-dami ba naman ng lugar sa Pilipinas, 'di ba? Pero dapat may communication ang LGUs, congressman or gobernador sa ating gobyerno. Para nang sa ganun, ang mga pangangailangan nila natutugunan through their official leaders like LGUs, mayors, congressman, ganun. Sila yung way, para makarating sa ating mahal na Pangulo yung kanilang hinanaing. Then, of course, mapapakinggan ng Pangulo yan. Kasi, mabibigyan ng solusyon kaagad. Ganun lang yun Pero kung kuda ka ng kuda, ay wala tayong mapapala dyan. 'Di ba? Ipaparating nyo sa pinakamataas na leaders nyo para maparating sa national government. Ganun lang yun Yun lang naman tangi paraan, 'di ba? See? Ang sabi pa po dito guys, region as well as in male and female demographic 59 and 60% respect. Yan, 'di ba? Respectively. See? Okay na yun. Jesus nako. Trabaho lang tayo. Wag bawal tamad-tamad, sabi ni Pangulong Marcos Jr. NCR Visayas satisfied. Ayan, NCR Visayas satisfied. The current administration performance rating in major areas was highest in the National Capital Region and Visayas both at 71%. Guys, alam nila ang galaw ng Pangulo. 'Di ba? Sa Visayas, katulad ng Cebu, alam nila, ang Pangulo talagang nakaka-overwhelm yung mga tulong niya din sa part ng Visayas. Sa Mindanao, ganun din. Wala namang sinisino-sino ang Pangulo. Lahat yan, fair naman sa kanya. 'Di ba? Kaya lang, huwag na tayo masyadong nagtatampo. Hintayin natin ang Pangulo na magbibigay kung kailan. Isa-isa lang, sabi ko. Meanwhile, it received performance rating at 56% in Mindanao and 53% in Balance Luzon. Agay, okay lang yan, ang Mindanao. Hati kasi dyan Duterte at Marcos. Or those are in Luzon outside Mega Manila. Ayan. Across major areas, the performance
Ratings of the current administration increased by 18%. Oh, wow. Congratulations sa ating mahal na Pangulo. And of course, sa ating mamamayang Pilipino. Ayan, lahat para sa atin lahat yan. Yung pagtaas ng 59% ng kasalukuyang namumuno ng bansa. Lahat tayo nakikinabang dyan. Walang kulay-kulay dito, guys, kasi kung gumaganda kung lalong pinapaganda ni Pangulong Marcos Jr. ang ekonomiya ng bansa, Jesus Mariusap, kahit anong klaseng kulay ka, lahat yan makikinabang. Don't you think? 'Di ba? Kayo naman, masyado kayong hyper. No, yan. See? Across major areas, the performance rating of the current administration increased 18 percentage point in Visayas and by 9 percentage point in NCR, the survey said. See? Ay, nako kayo naman. Okay lang yan. Ang importante dito, guys, ay magtrabaho tayo ng masigasig at may kasipagan without reklamo. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ito example lang sa isang mag-aaral, 'di ba? Paano niya maabot ang kanyang pangarap kung di magtatapos? 'Di ba? Kasi ang education, ang diploma, 'yon ang key, para ma-reach or matupad mo yung pangarap. But siyempre, mayroong hindi din nagtatagumpay dahil sa katamaran. Ganun yun Pero kung ang plano mo sa buhay ay talaga mag-aral ng mabuti, determination ay maabot mo talaga yan. Pero guys, wag kayo. Mayroon din hindi nakatapos sa pag-aaral, umaasinso. Bakit? Kasi ginagamit niya yung utak niya. Naghahanap ng paraan para umasinso. Edi mas talo ang may pinag-aralan. Yung iba nga dyan, tapos pero hindi ginamit, naglalaba lang. Because hindi niya pinapalawak ang kanyang kaisipan kung paano niya maabot ang kanyang pangarap para gumanda ang buhay. Di ba? So but anyway guys, ako very satisfied ako sa performance ng ating Pangulo. Basta darating man ang mga araw, lalong gaganda yan. Well, ang lahat ng Pangulo, hindi lahat ay 100% perfect yan. Pero siyempre, kahit papano, ginagampanan ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero sa kabila ng lahat, ng magandang effort niya, na pinakita niya sa mamayang Pilipino, grabe naman talaga ang pambabalahura sa kanya. No, lalo na yung mga dating admin. Nako, super duper talaga. Pero okay lang, nandito tayo para ipagtatanggol natin ang ating mahal na Pangulo. Ang pinakamagandang respect natin sa kanila is yung mga magagandang nagagawa ng Marcos administration. So yun mga kababayan, salamat sa inyong panunod. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. See you again on my next. Siyempre guys, bye and babus. God bless Philippines.